2 milyon. Ano gusto mong malaman? Sinong nagbayad sa'yo para magsinungaling ka? Nagduda si Mang Ibe nang hindi na bumababa si Bingo, kaya agad-agad niyang sinundan na dahan-dahan sana niyang bubuksan ang kwarto niya, ay biglang lumabas si Bingo sa may CR na nagkunwaring wala siyang nalaman, pero pinagmasdan siya ni Mang Ibe na parang nagdududa ito sa binata. Habang nadatna naman ni Wilson na balisa si Charleston na wala siyang tigil sa pag-inom ng alak, habang pinagmamasdan siya ng papa niya na hindi niya alam na nasa likod niya ito. Agad inagaw ni Wilson yung baso ng binata at galit niyang tinanong kung ang pagkamatay ba ni Annie ang rason kung bakit siya nagkakaganon. Kaya tinanong agad ng binata kung anong alam ng papa niya na ginawa niya at pinamukha ni Wilson na alam niyang nagsinungaling si Charleston. Nakukonsensya na ang binata na inamin niyang parang tinulak na niya si Annie sa kamatayan, kaya mas lalong nagulat si Wilson na tinanong niya kung anong kinalaman ng anak niya na umiiyak na ang binata at agad niyang pinaliwanag na wala siyang nakitang babae noong gabing namatay si Divine, pero sinabi niya sa mga pulis na si Annie ang nakita niya noon dahil gusto niyang makaganti sa ginawa niya sa pamilya nila, na inutusan siya ni Gina na yun ang kailangan niyang panindigan sa korte. Kaya mas nagalit si Wilson na sinaad ng binata na wala na silang magagawa dahil patay na si Annie, na tatanggapin niya na kahit makulong na siya dahil sa ginawa niya. Agad-agad umalis si Wilson at pinuntahan niya si Gina sa opisina niya, na sinumbat niyang bakit niya inutusan si Charleston na magsinungaling, na palabang sinabi ni Gina na para makaganti sila kay Annie at para mabawi nila ang GLC na hindi niya yun pinagsisisihan. Sinabihan pa niya si Wilson na tigilan na niya ang pang-uungkat at pag-iimbestiga, kaya nalaman ni Wilson na sinabi ni Cindy kay Gina ang tungkol sa pag-iimbestiga niya, na agad namang pinaliwanag ni Gina na nag-aalala lang si Cindy na yung pangdidiin nila kay Annie na sa pagkamatay ni Divine ay walang pinagkaiba sa pag-areglo nila sa mga namatayan sa pagguho ng Orchid Place, dahil binayaran din nila ang mga pamilya nila, na parang ang pagbawi nila sa GLC mula kay Annie na nakuha ng pamilya nila ang hustisya. Sinumbat naman ni Wilson na hindi nakuha nila Annie at Divine ang hustisyang para sa kanila dahil sa pagpatay sa kanila, sabay umalis na siya, kaya wala nang nagawa pa si Gina. Habang nag-concentrate si Bingo sa pagtugma-tugma niya sa mga suspects niya sa pumatay sa nanay niya at kay Divine, kung saan sinama na niya si Mang Ibe na giniit niya sa sarili niya, na binigyan siya ni Mang Ibe ng rason para magduda na paano kung nagsisinungaling din siya sa kanila para si Annie ang pagbintangan nila, na natanong ni Bingo sa sarili niya kung ano sa mga sinabi ni Mang Ibe ang hindi totoo o baka walang totoo sa lahat ng mga sinabi niya sa kanila. Naalala ng binata ang sinabi ni Mang Ibe na hindi naging sila ni Divine, pero mahal na mahal niya ito, na kahit alam niyang nagmamahalan sila ni Wilson ay niligawan pa rin niya, na sinaad niyang hindi si Cindy ang pumatay dahil magkasama sila noong gabing yun, kaya napagtugma-tugma ni Bingo na si Cindy ang pinoprotektahan ni Mang Ibe at si Cindy ang nakita nito ni Alumahan na kasama ng lalaking nagbayad sa kanya. Malapit na si Bingo sa katotohanan at hindi siya susuko hanggat hindi niya natutuklasan kung sino ang totoong killer. Habang binayaran naman ni Wilson si Tony Alumahan ng 2.5 milyon para malaman niya ang totoo, at malalaman na ni Wilson na si Mang Ibe ang lover ni Cindy, na siyang ginamit ng asawa niya sa lahat ng kasamaan niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.